All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabirador, no? Wala po tayo kay Simple Talkies, dito po tayo kay Talkies Birador. Ayan po, may dumadaan. Nandito lang po ako sa park. Kasi yung ating anak na lalaki yun, no, naglalaro ng tubig doon sa playground, no? Summer po, walang pasok ang mga bata. So eto tayo, habang nag-aantay tayo po ay magbibigay ng konting opinion, reaction sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa, no? So salamat naman sa patuloy niyong pagtangkilik dito kay Talkies Birador, no? Paki-share niyo po ito. At sana naman patuloy kayong sumubaybay at sumuporta, hindi lang kay Talkies Birador, kundi kay Simple Talkies Vlog din po. So pag-usapan natin, no, yung patuloy na mainit na usapin sa impeachment trial, no? Kasi itong inyong Senado ay naging kulto ng mga animal, kulto ng mga nagmarunong-marunungan, kulto ng lawbreakers. Yan po ang Senado ninyo. Imbis na maging senador, maging ano po sila, mga kababayan, naging mga senador para sa mga Duterte, no? Ewan ko kung ano ang kadahilanan nila. Pero obvious naman, mga kababayan. Obvious na obvious ang kadalahinan nila. Bakit nila patuloy na dinidribble ika nga ni Risa Hontiveros itong impeachment case na ito? Bakit nga ba? Kasi gusto nilang ibasura ang accountability ng isang iring government official sa katauhan ng inyong vice presidente. So okay lang para sa kanila, mga kababayan, na gumawa ang isang opisyal ng gobyerno na magnakaw ng magnakaw. Okay lang na gumawa siya ng krimen, kasi baka naman pare-pareho sila. Kumbaga, wala naman taong hindi makasalanan. Yung hindi makasalanan, siya ang unang pumukol. Hindi naman tayo yun, no? Lahat tayo makasalanan, pero ang bawat kasalanan dapat pagbayaran, lalong-lalo na nakagawa ay isang public official. Lalong-lalo na kung ito ay humahawak ng isang mataas na posisyon. Let them face, no, o yung repercussion ng kanilang maling ginawa, tulad ni Sara Duterte. Hindi niya nga mapatunayan, hindi niya mabalangkas o madepensahan ng sarili niya sa House of Representatives doon sa TRICOM hearing ng Good Governance and Public Accountability. Ang lagi niyang sagot, pinupolitika ako, ayaw kong magpaliwanag. So bakit ka pa naging isang public officials kung ayaw mo magpaliwanag? Kasi walang dapat ipaliwanag. Meron po Nakakitaan ka ng pagkakamali, diba? Nakakahiya. Saka kaya hindi niya kayang magpaliwanag, kasi hindi niya kayang magpaliwanag, bobo siya, no? Hindi niya alam ang sasabihin niya unless, no, may mga katabi siyang mga ghostwriter o lawyer. Didiktahan lang siya kasi nga bobo siya, no? Alam din ng mga lawyer niya na bobo siya, no? Baka pati sila mabobo pagdating sa impeachment trial. Biruin mo, kaya pinipilit na ipabasura, no? Pilit na ipabasura yung kanyang impeachment trial nung mga itinalaga nilang mga Duterte senador, no? Kaya akala naman ni Bato, tuwang-tuwa siya. Si Robin Padilla, tuwang-tuwa dahil na-return. Hindi nila alam, i-return din sa kanila ng House of Representatives yan. Kaya Bato, wag ka munang magbunyi. Robin Padilla, wag muna kayong magbunyi dahil hindi pa tapos ang laban, mga kababayan. Itong dalawang bugok, mga bato-gago na senator, kasama na dyan si Amy Marcos,
kasama na dyan si Bongo at yung iba pa na maka Duterte, lalo na yung 18, akala nyo nagwagi kayo, pinareturn ninyo, ibabalik lang naman sa inyo yan. O ano ang next move ninyo? Ano ang next move? Ipapadismiss pa rin yan. Magmo-motion pa rin dyan si Bato. Kwe-questionin nila yung paliwanag ng HOR. Subukan yung ibasura yan. Tignan na lang natin. Wala pong nakalagay sa konstitusyon na pag natanggap nyo yan ay ibasura ninyo. Ayan ang sabi ni Coco Pimentel. Walang nakalagay na statement o word doon sa Article 11, yung public accountability of public officers, na remand or return. Ang sabi, shall proceed forthwith. You have to try and decide the impeachment case. Pero walang sinabing you have to remand. Gawa-gawa lang yon ni Boy 10K para lang maapis si Bato. Ngayon sa kagaguhan ni Bato, hindi niya akalain na siya na ang lalong nagsulong ng impeachment. Sinabi niya pang, he is guided by the Holy Spirit. Oo, sige, payag na nga ako na guided ka ng Holy Spirit, but the Holy Spirit actually guided you to the right path. The Holy Spirit actually guided you to do the right thing. Tuloy ang impeachment. Feeling niya, ginaid siya ng Holy Spirit para i-stop, no? Ang ginawa mo lang, Bato, is to delay it for 5 days. Kaya mali ang paggamit mo ng Holy Spirit. The Holy Spirit will not guide you to tell the lie. The Holy Spirit to tell you to deceive, be a deceiver, no? Hindi. The Holy Spirit guided you to do the right thing. Let the impeachment court ball rolling. Nakakahiya, mga kababayan. Akala niya panalong-panalo sila, pati si Robin. Kaya nga sabi ni Kong Luistro, wala na pong makakapigil na matuloy itong impeachment trial. Dahil nakuha na po ng impeachment court ang jurisdiction. There's no way they can stop this. It is unconstitutional na nga yung ginawa ninyo. Yung pagre-return, wala talaga yon, di ba? Sabi ni Coco Pimentel, wala yon. Naubusan na nga po ng pagpapaliwanag si Senator Coco Pimentel, the bar top notcher, sa mga walang notch. Sa mga walang kwentang mga senador na hindi naman mahirap talaga pagpaliwanagan ang hindi nakakaintindi, mga kababayan. Yung isa naman na nagpa-remand, ginoyo lang si Bato. Nakakahiya po, mga kababayan. Their stupidity actually hurt them. Yan ang nagagawa ninyo kasi mga stupid kayo, Kaya Bato, ano na naman ang magiging game plan nyo ng mga Duterte senators? Nakakahiya po kayo. Dapat talaga kalusing kayo, no? Kung pwede lang mademanda kayo, pwede kayong matanggal bilang mga senador, at yung mga lawyers na kumakampi kay Bato, dapat madisbar kayo. O yan, alam nyo kung sinong susunod dyan? Si Marcoleta, questionin niya yan. Ayan po talagang ipinasok si Marcoleta dyan ng inendorso ng China para po protektahan si Sara Pusit. Alam nyo naman ang ginawa niyan doon sa Tricom. Laging nandoon sa Tricom yan, walang paltos, para po harangin ng harangin yung kay Sara Duterte. Yan po yan. Ngayon, yung pag-delay, 5 days lang yan. Kasi the House or the prosecutors are given 5 days to answer to that remand. Pero i-remand din nila yan. And they will remand and remind the Senate that you have to do your sworn duty for the people.
i-continue ang impeachment. Okay? So, congratulations ba to? Magsaya-saya ka muna. Pero wag mong isipin, dismiss ang impeachment. Tuloy na tuloy. Okay? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.